mag-start, ato asang pag-greet ang ato ang mga bisita karong buntaga. Short short greetings and introduction. Magsugod siguro ta kay Ma'am Jessa. Hello. Sanay ko mag-hoster. Uy, mawala ka sa banggit na dyan. Hello, CYM. I'm your Ate Jessa. So, hello, Zone 1. CYM? Kuyog ta? Okay, so mayong buntag sa tanan. I am your Ate Arlami Lara, and currently a barangay kagawad here in Barangay Poblacion, and a former CYM Vice President. Palakpak. Mayong buntag, CYM. Ako sa dati po kong CYM, pero that was long time ago, no? During the Passionist, ang Passionist pa ang atong nagdumala sa atong parokya. Dito ko nag-president sa among kapilya sa GKK Santa Cruz sa Calabania. Usapog ko ka pioneering member sa BREX sa atong parokya, that was 21 years ago. Dating former Grand Knight sa Knights of Columbus. O ako makakita gani ko sa mga CYM, labi na sila kasagaran na himong altar server, ang uban na himong lake operator. Pag musimba ko, murag ko bayahon mga kami sa una o bimisigaan sa matas mga madre pa man dili may mag-altar server. Unya, dako man nag-point sa religion, kaya naman may subject sa religion, so kinahanglan mag-altar server yun mi. Pero sa inyo nga time karon, nalipay ko nga gikan sa CYM, daghan kaayo nga mga altar server. Congratulations sa inyo, CYM. Minaot magpadayon. Ako di ay si Kuya Eugene Tata Alsatin ninyo, may buntag. Kumusta? Kumusta mga minahal akong mga CYM? Okay, unom na katuig ang milabay. Naging aming gihapon ta, di ba? Ambot kong naa pa itong last 2019. Kinsa man itong naka-attend pa katong 2019? Tagbo. Kisa na nakatagbo. Tagbo. Okay, kamay na nahabilin. Okay. So ako, inyong nanay sa parokya. Nahimok po akong presidente sa among JKK sa Santissima Trinidad. That was 34 years ago. Ang CYM, pagkaman sa CYM, so, nag-liturgies, hantod karon, liturgies. Hantod karon, laon lang yapon. Sige katiman sa programa sa atuang parokya. Ginaot ko, nga kini atuang panagtagbo karon, mulihong ang Espiritu Santo. Kay giingon ni Father ganiha, ang CYM unsa gani? Paglaom sa Anong gamay ra man kay tubag ang paglaom simbahan? Ang CYM unsa? Kana diha ta. Una kato ang hisgutan karon. So may buntag sa tanan. Okay, so I hope no na ila-ila na ninyo ang ato ang mga guest karong buntaga. Now, diretso na ta sa ato ang question and answer. Ambot lang para sa inyo bukat-bukat bali ang pangutana, pero namalandong ko ganina. What's mo siya unang question sa ilaha? Then, suddenly, ako ang murag na isip lang nako nga murag na ay na nihunghong sa kuha. Maybe this is also on a very personal note sa kuha. Kumusta man ang inyuhang mga spiritual na kinabuhi karon? What is the state of your spiritual life lately? Kasi una mo to ba? Si nanay. Okay. Kung mag-isgot kayo sa spirituality na to, it's a process. No? Dili lalim na to iingon kung kumusta na ba ang spiritualidad sa usa ka sama nako.
So kato kinahanglan una di ba itong pagtuong proseso man na siya. Kinahanglan una mo establish kita dito sa Ginoo o relasyon through prayer. Mo na siya karon ang kana na ako din ha karong bahina nganong hangtod karon makita pa ninyo nga si nanay naanang gihapon sa unsa na naanang gihapon sa parokya naanang gihapon nangalagad dinha sa tuang liturhiya. So ingon ana nagdaba-daba pa siya so far. Thank you so much. Nagdaba-daba. Kung pasabot nagakayo-kayo, no? Ang pinakalindot nga kuan nito is our faith is a process. Usa ka proseso. Murag ang point ni nanay is dili man automatic nga moingon ka nga oh, grabe akong pagtuo karon, grabe akong spiritual life. But it's a process. And mapalambo nato na pinaagi sa pag-ampo. Prayer. Because in prayer, you are building an intimate relationship with God. Next, kinsa ang gusto mo? Sir Eugene. Yes, sir. How's your spiritual life lately? Lately or katunagian ako? Lately sa ta. Okay. Ang kinabuhing espirituhanon o ang pagtuo lisod og daghan kayo ning sama sa gingon ni Naibog usa ka proseso, no, continuing process. Alam ka nako ang atong spirituality kung sa mathematics pa is equated sa atong pagtuo. Kay kung wala tayong pagtuo, kulang ang atong kinabuhi nga espirituhanon. Kung ang atong espirituhanon susama sa atong pagtuo, usa ka na ka proseso nga nagsalig ka sa butang nga wala na to makita. Di ba? Mao na nga ang pagsalig sa usa ka butang nga wala makita, labi na katong nagdagan pa ang ato ang Domingo sa pagkabanhaw, no? Usa diha nga giistorya sa atong Ginoo nga iyang gi-lecture si Santo Tomas, no? Di ba sa gospel ingon si Santo Tomas, dili kumuto, dili na ko makita ang imong mga samad. Sumoni ang dili lang doktrina sa atong simbahan, kundi baruganan sa atong pagtuo nga espirituhanon nga mao ang pagsalig sa butang nga dili na to makita. Kay wa man na to makita ang Ginoo, wala sa na to makita si Jesus, pero nisalig og nagtuo ta, kay nagtuo ta nga siya naa. Maura na. Thank you so much. Nindot kayo po, no? Kay nanay gina prayer, faith, kay sir is ang spirituality nato is equated sa ato ang pagtuo, and kanang nagatuo ta sa usa ka butang nga dili nato makita. Amen? Kasi wala nito o Ginoo diri. Ay, wala dyan nituo na isa tanan. Sige. Next, Ma'am Arla. Mayong buntag pag-usab sa ato ang tanan, no? So, sama sa giingon ni Nanay Ibok na ang ato ang pagtuo is a process. And sa karon, the state of my spirituality is padayon sa pag-nurture o pagpalambo niini. Kay kita isipo sa ka mga batanon, no, daghan nga mga challenges o mga situation diha sa atong pagpanaw sa adlaw-adlaw nato nga mga gimbuhaton, o kana nagakinahanglan o giya labi na sa atong makagagahom, and especially kana na mga situations na mga may encounter nato sa adlaw-adlaw, no, usahay magdala ka nato sa mga sitwasyon kung diin adunay mga higayon na maka-question, di ba ta, or kung igo pa ba ang ato ang pagtuo, or aduna ba gyud tay igo nga pagtuo diha sa ato ang Ginoo. So for me sa karon, the state of spirituality nga naa sa kuha is padayon nga palambo niini despite of the challenges or the different situations na nagahitabo sa pang-adlaw-adlaw. So mao na siya ang ako ang nasinati sa karon, no, isip usa ka youth o usa ka leader, no, sa ato ang
society. Padayon. Ang word dito is padayon. Okay, so our faith is tested through ups and downs, magod no. Sa atong kinabuhi, dira na to maingon na kanang ang ako ang faith karon nagaurus-urus kanang murag pareha kay nanay, kanang murag nagalungtad pa jud kaayo and usahay kanang low kaayo ang atong pagtuo like kanang mugo pa ba ta, kaya pa ba nato ni Bragana. So at this moment, I mean my faith lately no more kanang grabe jud. I have been tested gyud kung unsa pa or kanang mo ito process man siya no nya sa pag-process man good usay dili siya pasaka no naay siya kanang murag ganing saka na ta na grabe na from ingon ani nga konsey mo kinabuhi na mo kalit ng tag kadaw na pud pero moto sa gingon po ni Ma'am Arla na kanang padayon lagi hapon maskin pag unsa ang gi ano sa tuwa sa kinabuhi. Mara na like. Thank you so much. Very kuan po kayo no kanang batanon jud kaayo ka-relate ang tanan nga atong pagtuo it's really true nga dili gyud siya always diri usahay mo ana gyud gamay especially pag sulayan ta sa kinabuhi. But then again, let us just continue believing in God. Pray always o padayon lang yun. Now, my second question, we are talking about kumusta yung spiritual na kinabuhi. Ang second question nako is, unsa ba or naabay panahon or unsa ang isa ka eksperyensya ninyo sa inyong kinabuhi, mga ma'am and sir, nga makonsider ninyo as grabbing a spiritual crisis. Nga makaingon ka, mo ko ganahan, napabay kuan? Napabay Ginoo? Or nganong ingani man ang mga tao sa simbahan? Nganong kailangan naman ako nga magpadayon nga pwede naman ako na lang, hindi na ako magkuhan. Di na ako mualagan, dili na siguro kumutuo. Basig naapod ba mo yung mga anak nga experience o kung basig pwede na ito ma-share sa ito ang mga CYM karong buntaga. Kisa si Ma'am Jessa ang muna. Right? Okay, so it takes a strong heart to continue serving the ministry. No, kanang murag, it takes courage to continue. Labi na gyud kana natay mga madungog sa kilid na as always, no, ever since nga nag-start ko as CYM kanang members pareha sa inyo ha, kanang always nandiyan ginaingon na unsa man ning CYM oy giat lang man ni sila ana, but then kanang it doesn't matter because ang naga-matter dira is kung paunsa ka magpadayon as CYM regardless silang ingon sa imuha. Most especially karon no kita nga mga kabatanunan kanang sako ang mga na-experience dati iba-iba magud ang ato ang pag-serve I mean ang generation nagausab. So my kanang pangalagad na ako was tested kanang karon kanang murag am I enough to be a good leader to my kazone, to my goal CYM na murag nakita pa ba ang nawong sa mga kabatanunan karon kung sa kanindot ang pagpangalagad sa simbahan. Murag inanagod na pangutana Loy na kanang murag nakita pa ba nila ang katong nawong sa CYM kung unsa ta kanindot. Yes. Kanang unsa di ay ka tinuod na kalipay ang imuhang mabati while serving. So that's my only one reason to continue serving. It takes courage and it takes a strong heart to continue serving the ministry. Wala siya. Yes, kana siya. Makita na ko ang lens ni Jessa kanang from the perspective sa usa ka CYM youth leader na usahay bitaw ma-romanticize ning idea nga synodality tapos Year of the Youth atong 2019 dapat atimanon jud ang CYM pero murag nahimo na siyang slogan ba nga kabahin kunuhay ang CYM pero kung maningkamot pud ang CYM nga maapil
sa proseso sa pagpadagan sa simbahan, daghan kaayo og kanang mga kumbaga daghan kay mga ali nga daghan kay mga tunog nga kailangan paagian sa CYM para lang mabuhat ang dapat niyang kanang gusto sa iyahapong kanang kauban ng mga kabatanunan sa parokya. But then again, we are just so grateful no sa ato apong parokya dinhi. Nga bisan pa man mo ito akong realization po diri during sa process atong Mando 2024. Kanang makaindog ka nga bahalag daghang ing ana pero mas daghan gyud ang nagatuog gihapon sa atoa. Usa kay walang takaila sa ilaha pero daghan gyud, no? So, Ma'am Arla, sa kinabuhi na to no na nagapanaw to diri sa kalibutan, we always experience ups and downs sa to ang adlaw-adlaw, dili lang sa to ang pagtuo, but even in everyday no nga natay mga makasalamuha nga tao, natay mga experiences na usahay dili na makasabot nganong mahitabo sa toa. And siguro the time na dito ka maka-question kung kailangan pa ba nimong magpadayon is on my part, murag wala ko naka-question og ingon ana. Though, 9 times na maka-experience kita o kanang difficulties, diba, challenges along the way, especially nga nagapangalagad ka sa simbahan. But, siguro na nahitabo nga katong the time that I was 4th year college na katong nga time, murag pa-end ang ang term ato as the CYM, diba? Kami nila Aldrich, nila Ma'am Desiree, embahador ato na time. And then, sila Lloyd na ang nagsunod ato, then sila Daria, sila Ma'am Chessa. And I was 4th year college that time. And then, thesis, tapos daghan kay kong sakit ato nga time, ka-graduating, tanan stress ng gawas. But, during that time, wala ko nag-question sa Ginoo kung magpadayon ba ko because deep in my heart, I know that my life or kung ako magserbisyo ko, it is my way of thanking God. Katulang na point, December ata to of 2017, then misa ni Galyo, tapos after sa mass is pag-uli, kaya magbaktas lang mami from OLPGP padulong sa mong boarding house. So kato, makamuni-muni ka, kanang during college man good, every Saturday and Sunday, mag-uli jud ko og LAN because we have the responsibility in the CYM. Kato na time is ang gina-push through pa sa CYM and even karon man gyud ginatagan na nag-importansya ang kanang basic orientation seminar. And kato na time is kailangan na mo mag-GKK per GKK. Nagababa yun mi per GKK. So atuon na mo na mga sakungan, atuon na mo na mga GKK dito, sa Batulaki, sa Kablalan, mag per GKK mi dili siya zone based or dili siya ingon ani nga i-gather ang kadaghanan sa iyo tapos dito maghatag og kanang basic orientation, but we move dito sa mga GKK and then ginabuhat naman na siya every Saturday and Sunday para makalugar mi, and then ang mga kabatanunan po within the community is makalugar. So what happened then kay nag-end na mo ang term and then nag-ask lang ko, nag-pray ko sa Ginoo nga Lord, hapit na ko mag-graduate, 3 months na lang, and then medyo daghan o mga sakit nga nagawas ako aba kay stress kayo kay unsaon pag-juggle sa time diri sa church and then sa time padulong dito sa eskwelahan. And then Saturdays and Sundays usually naami Saturday class. So mahuman siya by 12 noon. Moabot ko diri og LAN alas 2 or alas 3 sa hapon, and then pagka Sunday magbaba mi og barangay, and then pagka Monday morning balik po sa school. So medyo ang akong lawas pag dili ka kaya o kanang travel, and I acknowledge kina-acknowledge ko na. So kato na time nag-speak ko sa iya nga Lord kanang muhangyo ko sa imo karon na magpadayon hapon ko og serve Lord, pero please in this time
I would like to prioritize my studies. No, kay daghan pud ta sacrifices, diba? So, way back sa long time ago, medyo ay katong dili good terms nga pag turnover. So, kato siya medyo nasakitan pud me, but for me, kanang ginasina ko siya as a good opportunity para mahatag na po sa uban, diba? Mahatag na po sa uban because dili magod sa tanan ng panahon. But we are gonna makita na ko nga God really moves in mysterious ways because silang Pres Lloyd, silang the rest of the officers is really working. It's really working, Jud. Sumoto, nagkali ko sa iyaha. But then, anak siya, Lord, after ani, mag-serve hapon ko in other way. No? In other way possible. And dili man mahutdan ng opportunity si Lord sa tuwa. Diba? Dili mahutdan ng opportunity si Lord sa tuwa. If He really knows that within our heart, nga siya dira, ang atong gusto nga mag-serve. So, wala na siya. O, para makalat ko si Marla, it's because ako po kay kami lagi ang nagsunod sa ilaha. You know, isa lang ako napamatud-an sa giingon po dyan ni Ma'am Arla. It's because tinuod nga wala gyud siya nawala. Kay gamay unsa among request sa si Jessa makaatas gyud ako unsa among request sa CYM. Si Arla always yes. Always yes gyud na siya. So dili mo makita ang kanang usahay ang pagkatinuod nato sa to ang promise sa Ginoo. We can serve in many ways and even despite nga masakitan ta usahay pero dili nato tan-awon ang sakit kundi kung unsa lang gyud perminti atong mahatag because after all ginabuhat nato na para sa iyaha. Buhata kini aron paghandom kanako, no? So nice na-interview na ko ni si Ma'am Arla before. Isa gyud dito jud ko na-struck sa iya ang giingon niya. Nganong grabe man kay kamo serve. O yan ito bag sa kay nagapasalamat man gud ang akong kasing-kasing. So I hope no kita pod ako even ako ginatry gud nako nga ginabuhat unta nato ang tanan tungod kay naatay mapasalamaton nga kasing-kasing. Thank you kay next si Sir Eugene. Dili siya kakanusot, sir. Ikaw na dyan sunod. Maglisod ko kung saan ako paghanay, no? Ang sa itong pangutana dyan, Lloyd, yan nakikiko. Naapod ba kay mga na-experience nga pinakabugat ng spiritual crisis? Mutindog yun ko. Una sa tanang, kanang spiritual crisis, kani sila ati nanay ibo, kani sila nakabalo ni. I don't know kung nakabalo ba yun mo, no? Kung spiritual crisis lang katong gibuhian ni John Lloyd ganina na niabot ta sa punto nga gibasol na itong Ginoo ba? Ako naan niya, niabot yun ko na. Niabot yun ko nga. Na ako isulti ninyo, alam mo hilak ha? Para masayod saan mo sa akong side. Nahimo kong public official sa itong munisipyo 1992 as municipal kagawad independent, no? 2 terms, ato nag-board member ko, napili mi 2004, nibalik ko 2010. Tungod sa kausa na to sa simbahan, kay kaning CYM manggod sa unang panahon, dili pa man ni CYM sa among time. GCYO pa ni, Grand Catholic Youth Organization. Hantod na himong CYO, Catholic Youth Organization. Hantod pag time na gyud sa mga dayosisa na to nga mga kura paruko, nahimo na siyang Catholic Youth Ministry. Mas maayo ang term nga ministry, no? Kaya naay buhatunon ba? O organization naman ta. Pero o ministry na siya, natin responsibilidad sa itong isig kabatanon. Okay. Mudritso ko sa crisis. Siguro nasayod mo tanan unsay nahitabo na ako. Ang wala masayod, sultian ta mo. 2010, na-elect ko nga number 2 board member sa 2nd district. Pagka 2013, nahimo kong
number 1 board member. Pagka 2012 supposed to be, ako ang endorse sa among partido nga mag-vice governor sa atong probinsya. Pero daghang nahitabo, nidagan ko balik ang board member na number 1 ko. Pagbalik ako atong 2010, ang unang resolusyon nga akong gisangan sa probinsya, ang pagbabag sa dakong mining operation sa Kampakan o ang coal-fired power plant sa Maasin. So init ang among sitwasyon, init. Wala pa man kumaanad aning kaso. Wasa ko'y kalibutan kung saan ang kaso, basta nagsalig ni sa among abogado. Sa tunod, January 30, 2014, nabiyahe ko sa Muntinlupa sa National Bilibid Prison. Kay balungo kung sa'y gipo sa amua, sa akua, reclusion perpetua. 20 years to 40 years. Sa kandidat nga nag-involve og 25,000. Muna nakaingon ko pag-abot, ano na ingon animan nga na yung mga congressman, ang mga senador na involved og tag 7 million, tag 100 million, wala man masiluti sa maong, sa laot. So, nihila ko kaya akong anak, 7 years old pa man. Kaya kanang akong anak, dili man yun na mubuwag na ko. Mas close man ang akong anak sa akua kaysa akong misis, no? Pakadungog gani ko anang Dance with My Father na kanta, kay mo man ay kanta-kantahon sa kong anak. Muhila ko dito sa prisuhan. Pero among prisuhan, murag ingon ani. It's a 3 hectares na compound. Kunya inana, makita na mo, di na may kagawas, na may park, na may bidyukihan, doon na may basketbulan, na itinisan, na bidyukihan, no? Na clinic, na park. So, kana lang kay dili ni makagawas. Unya muduaw ang akong anak dito. Moingon nga iniguli kanang iniguli gyud mo'y sakit kayo. See you again, Dad. Nya gamay pa siya, gamay pa, no? Nya maghilak siya. Hasta mga empleyado nga mutan-aw na mo muhilak. So, katong time nakaingon ko nga, Lord, nganong ako pa man? No? Sa kadaghang tao, nganong ako pa man yun nga? Akong ikwenta ba nga? Si Ate Ibo, kabalog yun no? Nag-alagad ko diri sa simbahan niya. Naningil na ko sa Ginoo ba? Nganong ako pa man yun? No, sa kadaghan, sa 25,000, may tagang akong gikuha 200 million kaya bahala na lang. No? So, nihila ko maayo. Pag-istorya na ko sa akong wife, nga, naapabay Ginoo mi. Gikasabaan ko niyang maayo. Ingan ko niya nga, mas ikaw pa man untay aktibo sa simbahan kaysa na ako. Anong kadali ni mong ni-give up? So, nakuyawan ko kay ilabay ko doon tami. Ang sa kanang kong among kampo sa sa Pagitan, pinakadugay ni mo diha is 3 months lang. Pagka man ilabay na ka sa inyong final camp, yan, naka-appeal man may naka-appeal supposed to be, ilabay mi sa maximum while ongoing ang among apila. Karon kay ang Deputy Executive Secretary, close friend man ako, gipantuan ako sa Malacañang. Gihangyo nako nga mabilin mi sa Kangsang Pagita ug gidungog po na kong hangyo, nabilin ko provided na ako'y trabaho sa among kampo. Unsay akong trabaho dito? Ako'y in charge sa religious reformation. Gikan sa mga born again, sa Muslim, pero focus ko sa Catholic inmates. Katong mga Katolikong inmates. Nakaingon gani ko nga, dili pa ko sa una, nga membro pa ko sa PPC, isihan ko nila hangyo nga, kung pwede, mag-president ko sa PPC. Akong ingnan, ano lang ko ninyong apil-apil, ya ka nang suporta lang ko. Pag-abot na lang ko sa bilangguan, ako na hinoy murag PPC dito sa tanang Catholic inmates, no? With 1,800 inmates. Klase-klase. Na'y addict, na'y rapist, na'y hold-upper, na'y murderer, tanang klase na gibutang ko usa ka selda nga ako'y quarter in charge. Basta
akong trabaho, ako'y mag-monitor sa tanang religious activity kay under sa Republic Act 10951 kanang good conduct time allowance, basta magbinutan ka sa sulod, doon na kay kanang 20 days nga deduction every month sa imong sentence. Basta magbinutan ka, di ka magkakitang away, di ka manumbag, di mo abusuhan imong dalaw. Nya mo eskwela man yung ka, napakay additional nga 15 days. So 35 days, utangan pa ang gobyerno nimo. So siya kung imo dito, nagtudlo ko sa ALS. Unya, ako'y nagdala sa Catholic inmates o nagmonitor sa tanang religious activities. Nagtudlo ko choir, nagtraining ko og mga sakristan, nagtraining ko mga lay ministers, liturgist. Kaya wala man na dito, kaya ningabot sa pari, misa, ang pari pa mo arrange o sa readings. Kaya wala may mga kalimutan dito, kaya napunta ng klase nga mga ano. So nahitabo, ang banda na mo dito nga mga murag adik-adik, akong gitawag. Nung itudluan ako ang banda, mga religious song, kanta sa misa. So kada Domingo, wala mamimisa sa unang Domingo, Merkulis na magsabado. Isulatan ako ang chaplaincy nga kung pwede, hatagan may misa sa Domingo, yaprubahan, 7 o'clock. So nahitabo, kaya naaligre ang among misa, ang tanang empleyado sa among kampo, dili na manimba sa gawas. Sa amo ng chapel, ang among chapel, siguro inana lang kadako, udako pa ng adoration chapel, no? Ako nang ipa-renovate, kuha lang akong gigamit sulat. Nagsulat may mga sponsor niya, ang mga Jesuit, ang mga Marians, mo'y mag-solicit yung mga pari kay Merkulis, ang magmisa sa mga dito, puli-puli ang Marians o ang Jesuit. Sabado, dayosisan ang among chaplaincy. So, naaligre ang among choir, no? Basta Domingo, banda ang among misa. Nagtudlo ko choir, nag-train ko sa Kristan. So, dito na po, sulod sa 4 years, 10 months, and 14 days. 4 years, 10 months, and 14 days. Pag-abot ka ng panahon na, goon kaayo ko kay akong anak ko graduate na sa elementary, akong gipangayo sa Ginoo, Lord, tagai jud ko pabor, demanding pa kay tagai ko pabor na makauli na ko uban sa akong pamilya. Wala pag yun na. Pagka 2018, nangayo jud ko prayer with the intercession sa tuwang patron si Santa Catalina. Kumahal nga patron, tagai ko time nga makabalik. Kaya mo bubalik yung kong alagad ni mo. So, October, natagaan ko ba kong abogado, gingnan ko nga by October, before All Saints Day, kalak-kalak, makauli ko. Wala man na madayon kay nasakit ang presiding justice sa Supreme Court nga naghandol sa among kaso. Subuol na sad ko kaayo. Akong ipangayo, Lord, hatagi jud kog time nga makaabot sa fiesta ni Santa Catalina. Okay. Nasayon pa mo nga gitawagan ko sa akong wife December 6 December 6, yes, na na-approve ang akong petition na makauli na ko. Ang date pag yun is November, fiesta ni Santa Catalina sa 2018.